Isang maingay na bata lang ako sa bahay nun, na lumaki lang yung boses. Pero hindi ko akalain na itong Elvis voice kong pinaghirapan aralin, tas bala ko ng kalimutan. Magiging ano ko rin pala. Magiging reason to fame ko. Again, everyone, thank you. Thank you so much. Kumusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, Ang Kanta Kwento. Noong April 9, 2026, isang napaka-espesyal na araw ang naganap. Ito ang araw ng pagdiriwang para sa isang artist na hindi lamang nag-celebrate ng kanyang unang taon sa industriya ng musika, kundi naglatag din ng pundasyon para sa mga maliwanag at mas matagumpay na kinabukasan sa kanyang karera. This boy won't be happy just to love you, but oh my, this boy till he's seen you cry. Tama po, ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si Jerome Ebardome, nakilala sa buong mundo bilang isang Elvis clone. Pagdating sa boses at galaw, ang kanyang husay ay tila isang biyaya mula sa mga bituin at nakabagbigahani ito sa puso ng napakaraming tao. Ngunit bago tayo sumabog sa kwentong ito, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, sana'y maipagkaloob mo ang isang like at subscribe bilang tanda ng iyong suporta. Huwag kalimutan ding i-follow ang ating Facebook page, i-komento mo rin kakwento kung saan ka nagmula. Nais kong malaman kung hanggang saan umabot ang ating kwentuhan. At sa kabilangan ng mga agam-agam at kaba sa mga puso ng kanyang mga tagahanga, lalo na sa nag-organisa ng kanyang malaking event sa Cinema One sa SM Muntinlupa, unti-unting bumuhos ang galak nang maging sold out ang ticket. Kita sa mga ngiti ng lahat ang labis na saya at kagalakan ay tila sumasalamin sa bawat sulok ng venue. Mula sa kanyang mapagkumbabang simula kung saan ilang tao lamang ang naniwala sa kanyang talento. Always stay humble lang. Yun lang ang masasabi ko na natutunan ko talaga. And also, maging disiplinado talaga. Maging disiplinado, stay humble, and last but not least, love your fans and love your colleagues as well. Magtulungan mag-aunan, huwag maghihilaan pababa. Umabot na siya sa isang kinaroroonan na puno ng pag-asa at pangarap. Ang kanyang mga awitin tila ay pinanganak mula sa kanyang pagkakaalam kay Elvis Presley ay kumakatawan sa mga pangarap ng marami sa atin. Sa bawat performance niya, hindi lamang siya pumibida, kundi nagbibigay siya ng pagkakataon sa kanyang mga tagahanga na makasama siya, makaharap at makakwentuhan. How can I try to explain? How can I do it? There's no way. It's your way. Say no story. It's not time. Just sit down. Take it easy, you're still young. I'm an old, but I'm happy. Take a lot. Why think of everything you got? We'll still be here tomorrow, but your dreams may not. How the times that I tried, keeping all the things
nasabing event, ipinakita ni Jerome ang kanyang pasasalamat sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang sa entablado ay paalala na ito lamang ang simula ng kanyang mas makulay na paglalakbay sa mundo ng musika. Ayun, isang maingay na bata lang ako sa bahay nun, na lumaki lang yung boses. Pero hindi ko akalain na itong Elvis voice kung pinaghirapan aralin, tas bala ko ng kalimutan. Magiging ano ko rin pala, magiging reason to fame ko. Hindi ko akalain mag-i-stuck pa rin ako kay Elvis. Again, everyone, thank you so much. Lahat kayo, Jeromantics, sabihin nyo man na hindi kayo part sa group page, sa mga group chat, lahat ng mga sumusuporta sa akin, truly and honestly, you're considered a Jeromantic na. Again, all of you, wala ako dito kung wala kayo. Thank you very much. At higit pa sa musika, nabuo ang isang pamilya. Isang samahan ng mga puso mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na dito sa ating mahal na Pilipinas. Naway magpatuloy ang pag-angat ni Jerome Ebardome at makita pa natin ang kanyang talento sa mas malaking entablado sa hinaharap, maging sa mainstream o online platforms. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa lahat ng kabataan na huwag mag-atubiling mangarap at ipakita ang kanilang talento dahil karapat-dapat silang kilalanin at pahalagahan. Gusto ko lang naman iparating sa mga sumusuporta sa akin na hindi lang Elvis yung boses na kaya kong gawin. Gusto ko lang din naman nila malaman na marami pa akong singers na kayang gayahin. Sana maging kilala pa rin ako sa mga susunod na panahon. Lagi ko lang iniisip na may mas magaling sa akin. Kahit anong galing na sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko or mga fans ko o supporters ko, yun pa rin lagi umiisip sa utak ko na sooner or later, sa ngayon lang ako lang yung nakikita niya pero magugulat na lang kayo biglang may susulpot yan. Kaya, I always stay myself on the ground to learn more and to practice more. Kasi, malalakihan ko naman yung ulo ko, hindi na ako magpa-practice nun. Mawawala na ako sa sarili ko to the point, magiging stagnant na lang yung boses ko. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ang puso, tanghinang